day end dito kag nay kokoy, no? Padayon sila. Kag it's our prayer mga kapadayon sa pagampo sa ila, no? As they go on sa ilang pagkinabuhi dito. So we praise the Lord sa iyang kaayo. Okay? This time maghatag kita sa mensahe, no? Kag ining mensahe isa ka mensahe sa pagpinumdum sa aton sa ato nga in this time nga daghan jud nga mga sitwasyon nga lisod nga nagahitabo sa kinabuhi sang tao, no? As we try to define sang pagkinabuhi kini nga yuta, it's a life, it's a painful life, di ba? It's a cruel life, di ba? Kag it's hard to understand kining mga naghitabo sa kinabuhi naton. It's all about because of sin, no? Kung wala man sala, if there is no sin, then of course we experience good things in life, no? Ba? But because of a sinful nga pagkinabuhi sang tao, okay, trouble comes. Kana. Pero kitang mga Kristohanon, dinhi kita kining kalibutan, no? The Bible says that we are in this world. We are not of this world, although we are in this world, but we are not of this world. Okay, so kana ba? So we are also been affected, di ba? Kag isa ka butang nga pahinumdum ko sa inyo nga kining mga nagitabo sa aton kinabuhi nga mga Kristohanon. It's part of a great challenge sa aton kinabuhi to trust the Lord, no? In this life being a Christian. Now, kamo naman kamo nga ang pagkinabuhi Kristohanon is a life of rejoicing. Kana ba? It's a life of rejoicing, no? When the time nga na diskubrihan nato ang tinuod nga pagkinabuhi through the Lord Jesus Christ nga nagsaad sa ato sa ginatawag nga abundant life, di ba? Abundant life, no? John chapter 10 verse 10. That's a promise of God, no? Sa kinabuhi nato nga mga Kristiyanon, an abundant life. And the life that we are living as a Christian is a life of rejoicing, no? I do not know kung paano nyo lang tawon kini nga truth, but basically amoy ning ginatawag nato nga pagtuo nato nga mga Kristohanon. It's a life of rejoicing. That's why the Bible says, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. And then it goes there in 1 Thessalonians chapter 5, no? Makita tan verse 16 nga nagambal ang Bible nga rejoice evermore. Kana ba ang kinabuhi Kristohanon, no? It's a life of rejoicing. Kag makita naton nga ining pagkinabuhi na pundar, no? It is founded upon sang lig-on nga pagsalig nato sa Ginoo. Okay, unsa ining lig-on ng pagsalig? Okay, kung when you open the Bible sa 1 Peter chapter 1 verse 3, no, going to 6, no, unsang ginasulti nga na, no? Ang basis ng pagkinabuhi naton is based upon sang ginatawag naton nga lively hope. Buhi nga paglaom ba? Kag kana nga buhi nga paglaom, it's on the basis sang aton pagsalig sa buhi nga Dios nga ginasaligan naton. A lively hope on the basis ng ginatawag nato nga resurrection sang ato nga Ginoo. And after that, painumdum kita sa ginatawag naton nga promise ng Ginoo, no? Nga pag-preserve, no, sa atong kinabuhi sang promise of that eternal home, no? Okay? And that is heaven, no? Ngaging saad sa Ginoo sa kinabuhi naton. Grabe ka na ba nga mga saad? And then it goes this in chapter verse 1, verse 5, that in this life we are being kept by the power of God, di ba? Kept by the power of God. Kanang pagtuo naton nga mga Kristohanon nga gimbutang sa Ginoo. Kept by the power of God. Kag kung magbasa kita sa verse 6, no? Kana na. 1 Peter chapter 1, verse 6, we what? Greatly rejoice. In spite sang problema nga nag-aabot sa atong kinabuhi, siling sa Bible, nga maka-rejoice kita greatly, no? It means to say nga ang pagtuo naton kag ang kamatuoran sang pagtuo, tama kadako ba? It's a greater hope sa kinabuhi naton nga mga Kristohanon, in spite sa mga problems nga nag-abot sa kinabuhi nato, ang aton nga pagtuo ngaging saad sa Ginoo mas dako. That's why siling sa Bible, ye
greatly rejoice. Though naa ang mga problema nga nagaabot sa aton kinabuhi, na jud ang ginatawag nga rejoicing bangod sang dako nga pagtuo nga ginhuman sa Ginoo sa kinabuhi nato nga mga Kristohanon. May isa ka membro sa church sa Iloilo nga ging akon ginatrabahoan one time. Pagbalik niya from America, nagstorya kami kung saan ang sitwasyon sa Amerika. Anong problema gid sa Amerika, no? In spite nga Amerika, ayan, makonsider ninyo sa rich nation, ba? Ako nga nasyon, no? Sige, pero may problema ang Amerika. Kung saan problema sa Amerika? About sa ginatawag naton nga health, health problem. Sige, the problem in America is not a heart attack. It's not diabetes. It's not arthritis or any familiar common nga mga sickness nga gina-experience sa mga tao, no? Siya ang greatest nga problem sa Amerika is what you call depression. Depression. In spite of a rich country, no? Progressive country, a well-developed country, no? Yet makita naton nga ang tao naga-experience kana nga mga butang sa kinabuhi. Diba? You know, the problem is what's the cause of that? It's a problem of materialism. It's a problem of materialism. That's why nga kung ato lang taon sa Bible nga ang ginatawag nga peace of mind, it's only on the basis ng ginatawag nga contentment. If there is contentment in life, there is what you call peace of mind. But if there is what you call covetousness, no, it's a problem. Basta materialism gani, material things, na nila ang ginatawag nga covetousness, and you will be in trouble sa imo nga kinabuhi. Gana ba? So, just would like to share to you kini nga ang kamatuoran sa pagkinabuhi nato yang mga Kristohanon is a life of rejoicing, no? It's a life of rejoicing. Saan pa gani mga progressive country, no? Countries, no? From maybe Western, no? And Europe nga mga countries, makita nato. Unsa nagkatabo? Daghan nga mga suicide nga nagahitabo. See there? Because of the reaction maybe of the pressure sang pagkinabuhi sang tao, no? Pressure ba sang pagkinabuhi sang tao? So kana ang mga sitwasyon nga nag-abot sa kinabuhi sang tao. You know, you talk about loneliness, no, sa kinabuhi sang tao. You talk about sorrow. You talk about discouragement. You talk about a desperate life, mga desperado nga pagkinabuhi ba sang tao kakining nga kalibutan. Na ang ginatawag naton nga disappointment, no? Nagahitabo sa kinabuhi sang tao. There is no real satisfaction in life kung aton ginman lang tawon. There is no real satisfaction in life kung dili ka Kristohanon. Usually, that is what you call the characteristic nga nagahitabo sa kinabuhi sang tao. Okay. Maybe the problem of hopelessness. No. Okay. The problem of being fearful sa kinabuhi. Kana ba? We talk about, maybe I am talking about some psychological and emotional problems sa kinabuhi sa mga tao in our time. That even kita nga mga Kristohan, we are not exempted. We are being affected in such those things, no? Sa kinabuhi natin, we are being affected. Bisan kita Kristohanon, no? But in a way, may ara kitang advantage nga aton sometimes we have forgotten the fact and the truth ang kamatuoran sang aton pagtuo, no? Which is a source of our comfort sa pagkinabuhi nato nga mga Kristohanon. You know, the problem kana nga mga butang, loneliness, sorrow, being fearful, no? Discouragement, being desperate. Maybe it's a problem sometimes nga may mga reason yun no? Nga makita naton. Okay. Maybe the reason of being abandoned, no? Ging abandon kita sa atong kinabuhi. We are being despised, no? Sa pagkinabuhi nato. Mga failures nga nagahitabo sa atong kinabuhi nga nagakos ang psychological problem sa kinabuhi nato nga mga Kristohanon.
Ging tandog ko ini nga kamatuoran nga i-share sa inyo because I believe nga importante nga aton i-acknowledge ang kamatuoran sang Diyos sa ato kinabuhi ba. Nga we are being affected sa ato pag kinabuhi adlaw-adlaw, no, di ba? As we face ang mga sa samtang nagaatubang kita sa mga daghan nga mga sinati sa kinabuhi, no? Material problems, no, di ba? Aton sa kinabuhi, ang problem sa trabaho nato. Kana ba? Our problem sa aton nga personal relationship with other people. Kana mga nagabatya kita sang hindi nindot nga mga experience nga nagabatya kita sang ultimately it will create anxiety, di ba? And then if there is anxiety, it will go deeper, it will create what? Depression. And ultimately it will create insanity, and ultimately it will create what? Suicide. Kana mga cause ba sang ginatawag nga mga emotional nga mga experience naton sa pagkinabuhi naton bangod sang very heavy, no? Grabe nga problem, no? Nga nagaabot sa aton kinabuhi, no? You cannot escape problems. We have the problems come and go, no? Ang problem di just come and go. Naadjud, no? Amo na isiling sang kwan, you solve your problem but you cannot escape that problem will come again. Na ba? Kana sa kinabuhi nato nga mga Kristohanon. And we are affected emotionally and psychologically kini nga mga butang sa kinabuhi naton. Pero ulit kung magpinumdum sa inyo again, let's go back. Ang pagkinabuhi sa Kristohanon is a life of rejoicing. In spite sa mga problems. As I mentioned already, no, bangod sang ginatawag nga the value sang aton pagtuo ngaging human sa Ginoo sa aton kinabuhi nga mga Kristohanon. Okay. Now, luoy ko magpinumdum sa inyo, again, sa pag-remind sa inyo sang ato Diyos ba? Our God. No? Sa sining mga sitwasyon nga nagahitabo sa aton kinabuhi, I just would like to remind you again of our God. Kung kinsa ang Diyos sa ato nga kinabuhi nga mga Kristohanon. Now, salamat kita nga ang Bible kung magpresentar sang ginatawag naton nga comfort, no? Hope, peace and rest sa kinabuhi nato nga mga Kristohanon. Ginahatagan kita sang kamatuoran sang ato nga pag-ila kung kinsa ang Dios nga ginatuuhan nato sa ato kinabuhi nga mga Kristohanon. Okay? Kinsa ang Dios, no, sa kinabuhi nato nga mga Kristohanon. Now, kung mentawan mo sa Bible, no, sa 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 1, you start in verse 3, no, and 4. That our God is the Father of all mercies, di ba? And the God of all comfort. You see, kana ba nga luyag nato ni acknowledge sa kinabuhi nato nga mga Kristohanon? No. To counter sang mga nagahitabo sa aton kinabuhi nga mga Kristohanon nga lalong balatyago naton, no? Luya kita, no? But when you think about our God, the Bible says, it's very plain and clear, that God is what? The Father of mercies and the God of all comfort. Kana ba? Now, the word all there, luoy ko mag-emphasize kana nga point there. It must say that whatever experiences nga nagahitabo sa ato kinabuhi, unsa man kana ang mga butang, there is always a solution there. May ginatawag kita nga pag-responder sa mga butang nga nagahitabo sa aton kinabuhi on the basis sang Dios nga ginatuuhan naton. The Father of all mercies and the God of all comfort. Grabe ka na nga pagpahinumdum sa ato ba? Of the God whom we believe, no? Sa kinabuhi natin, kaging tuuhan sa ato kinabuhi nga mga Kristohanon. Maybe we are talking about God the Father, no? Kini nga point diri. Pero kung maglantaw man kita sa punto sa ang aton Ginoo, na hinduman ninyo about the Lord Jesus Christ, no? The Son of God, nga ginatuuhan naton. In Matthew chapter 11, verse 28, di ba? Come unto me, all ye that labor and are heavy what? Laden, and I will give you rest. You see, that is our God. Sometimes we have forgotten this truth. Nga ang solusyon sa mga nagahitabo sa aton kinabuhi, we have to focus ang aton attention sa ang ginatawag nga
pag-ila naton sa Dios nga ginatuwa nato. No? Come unto me. All ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. That's a promise of the Lord Jesus Christ nga tuuan nato as our Savior. And then, loy kung magpainumdum sa inyo, may special nga hatag ang Ginoo sa ato nga kinabuhi. And what is that? The presence of the Holy Spirit. Now, before si Kristo nag-ascend to heaven, nagsulti siya nga when He goes up there to heaven, nag-promise siya nga there will be somebody who will come, to take maybe His place, Okay, what is that? Now, kung magbasa ka mo sa Bible, makita ninyo diri in John chapter 14:26, and then chapter 15:26, in chapter 16 verse 7, kining mga passages in Scripture, it talks about the Holy Spirit, that I will send you a comforter. The Holy Spirit. I will send you what? A comforter, which is the Holy Spirit. Kag salamat kita nga kini nga Holy Spirit is what? The Holy Spirit is nagadwell sa aton kinabuhi. But you know what is good? Kini nga promise ang Ginoo, ngaging tawag ang Holy Spirit comforter. Ang pulong nga comforter is in Greek word parakletos. Ang pulong nga parakletos intends who is alongside. Nasa sa atong tapad. Kag we praise the Lord, nga ining Holy Spirit, nga atong nga pagtuo, the person of the Holy Spirit is dwelling in us. So it means to say, it's a good thing nga ang ini nga ginatawag nga comfort in life in times sa mga loneliness sa atong kinabuhi, mga worries sa atong kinabuhi, there, the Holy Spirit dwelling in us that is ready to comfort us if we allow Him to control sa atong kinabuhi ng mga Kristiyanon. This is your God. This is my God. In time sa mga problema nga nag-abot sa atong kinabuhi ng mga Kristiyanon. Okay? So, I hope nga ma-realize nato kini nga kamatuoran sa kinabuhi naton. But one thing nga luyag ko ihatag sa inyo. Who is this God? Okay? So, makita nyo dira nga kini nga Diyos is a symbol of peace. Di ba? He is the symbol of hope. He is a symbol of joy. He is a symbol of comfort. Kana ba? Emotionally. Emotionally. Kini ang ato masinati because this is our God. Even to that point, nga makita nato, ma-realize naton, abot na-realize ninyo kung kinsa ang Diyos nato ang ginatuuhan? Now, kung magbasa ka mo sa Bible, in Exodus chapter 34, verse 6, now, kuhan ko lang ini, Exodus chapter 34, verse 6. Natobla nyo kining passage sa Scripture. Exodus chapter 34, verse 6. Okay. This is the time nga ang Diyos napahayag sa kay Moses. Okay. Starting sa verse 5 and 6. And the Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. What's the name of the Lord? What's the name of the Lord? Now, pag-emphasize nini what's the name of the Lord, nag-emphasize nini sang iya nga identity. It speaks of His identity. Kung kinsa kini nga Diyos. You talk about name, so you are trying to emphasize identity there, di ba? Magambal kita name. No, it speaks of identity. Now, kung ilan sa verse 6, here is the name of the Lord. And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering, and abundant in goodness and truth. Okay. So this is the character of God. This is the character of God. He is not the cruel God alone. Ay pangunahon naton nga cruel and Diyos because of sometimes sa daghan nga mga sufferings nga nag-abot sa kinabuhi sang tao in any way nga magdeal ang Diyos sa kinabuhi sang tao. But basically, kung imo lang taon ng Diyos, ang Diyos maayo gid nga Diyos. This is the character of God. Of course, naman nyo that God is love. And the Bible says, no man can
no one can separate us from the love of God. Ngang Diyos may gugmaon. In spite sa mga daghan nga mga circumstances kag mga butang lisod nga mga nagitabo sa kinabuhi nato, no? Both the physical and spiritual nga mga butang, siling sa Bible, nobody can separate us from the love of God. May gugmaon ang Diyos. Ikaduwa, kung imo lang taon diri, you see the life of the Lord Jesus Christ. Kung may isa ka karakter nga makita ninyo in response sa ginatawag naton nga mga problema nga nagabot sa aton kinabuhi that touches our emotional and psychological feeling, unsa? The Bible says, may isa ka ba nindot nga karakter ba? That Jesus Christ is a compassionate God. Have you ever realized it? No? He's a compassionate God. Gin-demonstrate ini sa ginatawag naton nga the Good Samaritan there. Compassionate God. By trying to give an example sa ginatawag o being a Good Samaritan. Even in chapter 9 of Matthew, verse 35, ginpakita yaman about sang ginatawag concern of the lambs nga mag-go astray. Kaya siling sang Bible dira, siling dira, nagasulti sa sang ginatawag nga compassionate heart niya. Can you still remember the prodigal son? Hatag ng example, the father there. Unsa ang karakter sa father? Compassionate heart. That is our God. It means to say, maghambal kita compassion. It means to say, it speaks of sympathy. Of whatever your feeling is, God feels it. Na ginabat siya. That's why, kung imo basahon sa Bible, in Matthew chapter 11, verse 35, makita ninyo, Jesus wept. Si Kristo naghibi. No, di ba? Jesus wept. Na nakita yung sitwasyon sang family ni Martha, no? Kag ni Mary. Bangod sang kamatayon nga nag-abot sa kay Lazaro na nag-share sa siya balatyagon. Jesus wept. Jesus Christ is compassionate. If ever ikaw o ako nga Kristiyano, problems in your life emotionally, remember this. He is so concerned about you. Kabay pa nga makita ninyong kamatuoran sina. You know, sometimes mga feeling naton sa lisod nga mga heavy burdens in life, no, sa kinabuhi nato, no. Sometimes nobody knows it, di ba? Dili ka mauba. But I just would like to emphasize his point. If God is compassionate, He knows what you are undergoing sa imo nga kinabuhi. He knows it. The Bible says that even what the sparrow falls, He knows it. How much more of your situation sa imo kinabuhi nga lisod nga mga sitwasyon, He knows it. The problem is, nasa ato ng problema. Knowing the fact of the perfection and the completeness of God who is able nga makatabang sa aton kinabuhi, sometimes we have forgotten this truth. Nalipatan naton ba? Now there is that great comforter sa kinabuhi nato nga mga Kristohanon, that there is what you call that hope, no? Nga mahuman sa kinabuhi naton because He is God. The Bible says, nothing is impossible with God. Ano ba? Tuuhan tayo na sa kinabuhi nato nga mga Kristohano as we try to understand kini nga mga butang, no, sa pagkinabuhi nato nga mga Kristohanon. But dom sa inyo, after seeing the situation of life, after seeing the God nga ginatuuhan naton and who this God sa pagkinabuhi nato, naalang sa ato kinabuhi kung paano kita mag-responder sa Ginoo sang iya kaayo sa atong kinabuhi. Paano kita mag-responder sa Ginoo? That really God is so good. That really God is so lovely. He's compassionate. He's merciful. Di ba? Sa kinabuhi nato. Now, luwi kaya tangong mga importante lang din gamay nga pangunahuna. Although this is very simple thing na paghatag sang pangunahuna kung paano ma-address ang ato nga mga sitwasyon sa pagkinabuhi nato nga mga Kristohanon. Number one, we have to trust God. Diba? Kaya ang ginasulti sa Bible. We have to trust God. That is a general sense of understanding on how we expect
ang Diyos mutabang sa atong kinabuhi. We have to trust Him. Kana. No. You know, the Bible is very plain and clear. Kung basahon natin in Psalm 56, verse 3, and then you go there in verse 11. What time I am afraid, I will trust in Thee. Kana ba? What time I am afraid, I will trust in Thee. Kung sa mga butang nga ginakadlukan ninyo sa inyo kinabuhi, you know, like that. So many factors, no, nga na-involved sa ginatawag naton nga kadlok sa kinabuhi. But the Bible says, the only solution in times sang mga fearful thing nga gina-experience naton sa kinabuhi naton nga mga kasanaon, siling sa Bible, what time I am afraid, I will trust in Thee. Salig ako sa imo. But you know, may mga components ang ginatawag nga trust. May mga components, no, ang ginatawag nga trust. Paano kita magsalig sa Ginoo? Di ba? Okay, in a way, ang Bible nagahatag sa aton sa paminumdom, trust in the Lord with all thine heart, and lay not unto thine own understanding, in all thy ways acknowledge Him. Okay. Kana ba? Kana nga verse nga aton na memorize sa pagpinumdum sa aton, sa pagsalig sa Ginoo, that we have to focus our heart, our mind sa Diyos, sa atong kinabuhi. Let not your mind. Ang problema, ang mind sang tao. Unsa man. We worry so much. We may naang anxiety. I-focus ng aton mind sa ginatawag naton problema. When you focus your mind sa problema, you will really be in a deep situation of your life. Maproblema jud ikaw. That's why silin sa Bible, trust in the Lord. I-focus ta na ang aton nga mind sa Ginoo. And we don't allow our own mind to keep on thinking about the situations nga nagaabot sa ato kinabuhi ng mga Kristohanon. We need peace of mind. We need hope sa aton kinabuhi, di ba? Ng mga Kristohanon. And we want to experience joy in spite sa mga lisod nga nagitabo sa kinabuhi naton, that we are being down-seated and departed sa problema sa kinabuhi nato ng mga Kristohano. So you have to trust. Now, hindi man lang simple nga mga truth nga ginasulti sa Bible kung paano kita magsalig sa Ginoo. Unsa? Okay? So number 1, component of trust is what you call believing the promises of God, which is the Word of God. Trust the Lord on the basis sa pulong sa Ginoo. In some chapter, Romans chapter 15 verse 4. Tawalan nyo dira sa scripture dira in Romans chapter 15 verse 4. Makita nyo dira. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that with true patience and comfort of the Scriptures might have hope. Comfort of Scriptures might have hope. May paglaom ikaw sa imo kinabuhi. It's the comfort of the Scriptures. Na kana ang pulong sa Ginoo, di ba? Kung may mga problema kita, we remember the Word of God, no? Nga naa kita sa lisod ng mga sitwasyon, lalom ng mga sitwasyon. We remember the Word of God. Pag-remember natin sa pulong sa Ginoo, nagahatag sa aton sa encouragement, no? Ng mga Kristohanon, pagpahulay sa pulong sa Ginoo. Comfort of the Scriptures. That's how we trust the Lord, on the basis sa pulong sa Ginoo. Of course, another thing, mga component, no, sang pagsalig sa Ginoo, of course, kama mo pray. Pag-ampo, di ba? Prayer. When you pray, you are trusting the Lord. And if you don't pray, you are not trusting the Lord. One way of expressing our trust to the Lord is to pray. Pray. The Bible says, pray without ceasing. Diba? Kana ang pagpahinumdum sa aton that in everything, sa ato kinabuhi, every day, adlaw-adlaw, we have to confront problems in life, pinaagi sa ginatawag naton nga prayer. Pag-ampo ba? Have you forgotten it? Instead nga kita
confused sa aton pagkinabuhi. The problem to solve that is to kneel. Na deeper pa na ganing expression no sa pagsalig naton sa Ginoo pinaagi sa pangamuyo. One time ang akon nga igsuon, nagdinggi ba? Nagdinggi iyang anak. Oh, grabe. Dinggi ng kwan. Grabing dinggi. Baba ng iyang, ganini nga, plitlit. Baba na katama. Nag-ampo siya. Sa hospital. Atubang sa bintana. Luhod siya. Pray. Katabangan ng iya bata. Makarecover. And the Lord answered his prayer. Diba? Kini ang solusyon sa pagsalig naton sa Ginoo. You have to believe in the power of prayer. Kamao naman kamo kina. Ask and it shall be given. Knock and it shall be open. Kaya bang guarantee sang prayer sa kinabuhi nato? But sometimes, why natong gintuuhan? That's a problem there. Okay. Pero, makita naton dira, no? Nahinduman ninyo diriyo, problem sang psychological mga experiences naton nga mga Kristohanon, kung basahon naton dira sa Philippians chapter 1, chapter 4 verse 7, unsang sulti sang Bible, chapter 4 verse 7, sining sang Bible. Okay, verse 6, and be careful for nothing. Don't worry. But in everything by prayer and supplication and with thanksgiving, let your requests be made known unto God. What will happen? And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. The peace of God, which passeth all understanding. Grabe, hindi mo maintindihan. Nakalinaw ba? Na may tabo. Prayer. Pag-ampo. This is how we trust God. Prayer. Pag-ampo sa kinabuhi nato nga mga Kristohanon. Okay. Another point here, sang component, of course, kamao naman kamo. When you trust the Lord, you put faith. Butangan mo sa pagtuo. You trust Him, but you must exercise faith in what you pray, on what you trust. Butangan mo pagtuo. Okay. So, maramdaman ninyo ang problem there is Matthew chapter 6. It's a problem of clothing. It's the problem of what? Food. No, di ba? Kanang problema. No, binat anxious of what you will eat or what you clothe yourself. No? So, ipinumdum sila sa Ginoo. Remember the birds, they are not working. They toil not. Yet the Lord nag-feed sa ila. Look at the lilies there. When you try to make a comparison, the glory of the lilies to the glory of Solomon, siya mas glorious ang mga lilies. But you know, ginsat yung problem. You know what's the problem? Verse 6. I mean to say, sa Matthew 6:30, what's ang problema? O ye of little faith, you have your anxiety, you have your worry, it's a problem of faith. So it means to say, kita nga Kristiyanon, once we trust the Lord, tuuhan ta. Magtuo kita. Pagsalig nga may pagtuo. Pwede man nagasalig ka pero wala pagtuo. No? Di ba? Pero ang ginatawag nga pagsalig, nga you expect something in your life, pagtuo. Tuuhan mo. Of course, in so many experiences in my life, may mga times siguro nga akong pagsalig wala sing ginatawag nga pagtuo, so wala ko makuha ang mga butang nga luyag may tabo sa akong kinabuhi. But ako ang experience sa pagsalig sa Ginoo kag sa ginabutangan sa pagtuo, ang Diyos nagatabang. Okay, so nakama naman kamo sa experience ni Pastor Kim. Ang mga needs ang operation. Operation niya to sa iyang problem. Salamat kita ko sa Ginoo. Wonderful Ginoo. He's a miraculous God.
Grabe ang Ginoo. Na both the operation, kag mga needs, well supplied sa Ginoo. Ging ampo nga may pagtuo sa liga ng Ginoo. Well, I'm not the one to brag, no? Magpababugal ka na ba? It's all about His grace. Paagi sa pagtuo sa Ginoo. Makatilingalang Ginoo. I was able to recover from emotional problem. Experience depression sa akong life. But the Lord naghatag sang matarong kag maayo niya nga saad sa kinabuhi. Pagtuo. Tuuhan mo. Di ba? If you want to remove the mountain, pray, and it will be removed. That's the power of trusting the Lord sa pagtuo. Kaya sa kinabuhi natin, that's why ang pagkinabuhi sa Ginoo, sa pagkinabuhi Kristohanon is a life of faith. Man, the Bible says very clear, no? Di ba? Romans chapter 1, verse 17. The just shall live by faith. The just shall live by faith. Kita nga mga Kristohano. It depends upon you, sa inyo lang. No? But I just would like to share kini nga kamatuuran sa inyo ng mga Kristohanon. Tandaan nyo ni, ang pagkinabuhi Kristohanon is a life of rejoicing. It's a life of rejoicing. Think about your faith and think about your God nga ginatuuhan nimo sa imo nga kinabuhi. Okay? Shall we pray? Thank you so much again for giving us encouragement, Ginoo. Sometimes we miss sining mga ginasulti nimo, Ginoo, sa among kinabuhi sa Scripture. Salamat kami, Ginoo. Tabangi lang kami, Ginoo, nga maging matinuuhon kami. We don't want to have that unbelief spirit sa pagkinabuhi namo. We have our God. And we understand who our God is. Lord, it's our prayer. Help us always to look upon you, to keep on trusting and relying upon you, O God, sa among kinabuhi. Thank you so much again, O God, sa imo pulong. Tugan naman kini sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, salamat no.